Kumusta at pagbalik? Salamat sa pag-subscribe. Tatalakayin natin ang module number 5 tungkol sa pagpapalakas ng iyong credit. Kung walang credit history at mababa ang credit mo, paano maayos ang credit history mo? Yun sa upang magsimula, merong dalawang paraan para sa iyo upang simulan ang pagbuo ng kredito. Ang isa ay sa pamamagitan ng pag-uulat ng iyong upa at ang pangalawa ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga prepaid credit card. May mga website na pwede mong gamitin para mapalago ang pagbayad sa upa at makatulong sa iyo magkaroon ng kredito sa panahon. Ang una ay Rental Karma. At ang una ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong nangungupahan. Iyang pangalawang isa ay isang reporter ng rent at ang ikatlong isa ay isang tracker ng rent. Kaya't muli meron kang Rental Karma, mga ulat ng upa at rent track sa iyong pagrerenta. Huwag mo di kalala sa pagsusulat ng mga link. Ibibigay ko sa iyo ang mga ito para maaari kang mag-click at makakuha ng access agad. And Mega Prepaid Credit Card. Ito ay mananatiling sa napakataas na antas lamang. Ang susunod na module ay tungkol sa mga credit card. Ako ay magbibigay ng pagsusuri para sa mga credit card. Walang credit history, pagtaas ng credit history, at itinatag na credit history. Yan sa pangkalahatan sa isang talinhaga, gumagana ang isang credit card katulad ng isang debit card. Mag-a-apply ka ng credit card sa bangko at papayag ka sa isang halagang ilalagay mo sa kotse. Kaya't maaring mong magbayad ng hindi bababa sa 300 piso, maaari kang magbayad ng hindi bababa sa 4, 5 o anumang halagang pera na komportable ka talaga sa pagbabayad nito. May isa pang paraan para mapabuti ang iyong credit. Hindi ko kasama ito dati dahil hindi pa ito naipatupad ng mga credit bureau, pero sa tingin ko ito ay Experian o Equifax. Plano nilang gamitin ang bill sa bahay na cellphone mo para magpatayo ng kredito o mapabuti ang iyong kasaysayan sa kredito. Paraan, ibigay ang kopya ng bank statement at tingnan kung gaano kadalas at kung gaano ka-punctual ang pagbabayad sa telepono. Ito'y i-consider para sa pagpapabuti ng iyong credit. Kung ikaw nasa gitna, kredito mo hindi masyadong maganda pero hindi rin gaanong masama, nakaka-interest ito. Kaya ang unang hakbang na dapat mong gawin ay buksan ang isang personal na pautang upang maabot ang mga kumpanya tulad ng Upstart, Upgrade, Tree at iba pa na nais mong pasukin at maging bahagi. Sa marami pang ibang bagay dyan, ito lang ang tatlong bagay na alala ko sa tuktok ng aking ulo. Muli, huwag mag-alala, ibibigay ko ang link sa ibaba ng description box at sigurado ako makakahanap ako ng higit pa maliban dito. Sa pangkalahatan, titingnan mo ang halaga ng utang sa credit card at susubukan mong bayaran ito gamit ang personal na pautang. Maaari mong gawin iyon sa paraang ito o gumamit ng pera sa iyong 401k o ipon, pero parang hadlang sa layunin mo. Sinusubukan mong mag-ipon ng mas maraming pera para sa isang investment property na gusto mong bilhin o palaguin ang portfolio mo. Kaya't subukan huwag hawakan ang perang iyon at subukan maibalik ito sa ibang lugar. Sa kaso na ito, makakakuha ka ng personal na pautang, mataas ang rate pero pakingin mo ako. May solusyon ako dito. Ibibigay mo ito at anumang halaga ng pera, 15, 20, 30,000, anuman ang aprubahan nila sa iyo at kukunin mo ang perang iyon at ibabayad mo sa utang at credit card mo. Tama. Ngayon malinaw na lahat. Kailangan mong maghintay ng halos isang buwan. Ito ang oras kung kailan iniulat ng mga kumpanya ng credit card ang iyong credit score at magbabago kasama ang bagong score. Ikaw ay magpapatuloy buksan ang mga CC na may 0% na interest at gayahin ang paraan ko gamit ang CC na may 0% na interest. Mayroon ka bang kakayahan na gamitin ang mga serbisyo ng Venmo o mga plastikong paraan ng pagbabayad? Muli, maribibigay ko sa iyo ang link sa ibaba ng paglalarawan. Gamitin mo ang bawat isa sa mga serbisyo at kumita ng pera sa pamamagitan nito.
Magbayad ka ng upa gamit ang plastic. Ibigay mo ang pera sa mga kaibigan, pamilya at kapatid. Hilingin mong ibalik nila sa iyo ang pera. Sa perang iyon, pwede mong itulak sa tabi o gamitin at bayaran ang personal na utang dahil mataas ang porsyento. Lahat ay depende sa kung saan ka komportable. Kung okay lang sa'yo magkaroon ng pautang na may 20% interest, basta may extra kang pera para palawakin ang portfolio mo sa real estate, iyon ay napakaganda. Ako ang pumili na panatilihin ang utang sa personal na pautang at binabayaran ko ito ng dahan-dahan tuwing buwan dahil sa credit card. Ako talagang nagbayad ng aking credit card. Credit score umabot sa 700 at higit pa at nakakuha ako ng mas maraming credit cards. Paano ang pagkuha ng personal na utang ay nakakabuti sa akin maliban sa pagbayad ng utang sa credit card? Ako'y patuloy na mayaman. Totoo yon. Personal na pautang na bibilang sa iba't ibang kategorya. May dalawang uri ng utang nang hindi pumapasok sa mga detalye at sobrang komplikado. Sigurado akong nabasa mo na sa mga libro tungkol sa mayayaman at mahirap na ama, mayroong magandang utang at mayroong masamang utang. Ano ang masamang utang? Credit card. Kung hindi mo alam kung paano sila pamahalaan ng tama, kung ginagamit mo ito sa paraang tinuturuan kita ngayon upang palakihin ang portfolio, maganda. Huwag gamitin para sa hapunan kung pwede mong gamitin ang pera sa ibang bagay o mamahaling jeans. Hindi nagdadagdag ng halaga. Ingat, gawin kapag may pera hindi para palakihin ang portfolio. Ang mga credit card ay madalas sa masamang credit maliban kung alam mong gamitin ito. Pagkatapos magandang kredito, ano ang magandang credit? Ito ay pangmatagalang bagay. Mayroon ka bang mga mortgage? Mayroon ka rin bang mga pautang sa kotse? At mayroon ka rin bang mga personal na pautang? Tama ba ang mga nabanggit na mga pautang? Ano ang nagpapaganda ng kredito na ito at ano ang nagpapahina nito? Nako, ito ay umiikot. Maayos kang magbukas, magpatuloy sa pagbayad at gamitin muli, bayaran muli at gamitin muli. At ito ay parang isang siklo na pabalik at pabalik. Ito ay isang walang katapusang siklo. Ngunit sa mga mortgage, car loan at personal na pautang, mayroon kang isang simula at isang wakas, tama? Bayaran ng utang, tapos na ang kwento, isara ito, hindi umiikot ang bagay na to. Hindi ito gumagalaw tulad ng credit card. Kung maipapakita ang tamang pamamahala, ito ay bahagi ng magandang kredito. Pareho ng epekto sa credit. Ito isang bagay kung paano mo natututunan pamahalaan ito, ang pangit credit. Ang masamang credit ay maaring maging magandang credit kung bayaran at panatilihing nasa ilalim ng 20% na paggamit ng rate. Paano mo ginagawa iyon? Binabayaran ito o pagbubukas ng mga bagong credit card upang lumalaki ang iyong credit line habang lumiliit ang iyong utang. Lahat para sa module ito. Sana'y makita ang mahalagang impormasyon. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Makikipag-usap sa susunod. Paalam.